handog ng Diyos sa tanan. Handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni na San Blas, Obispo at Martir, kasama si San Ansgar, isa ring obispo. Manalangin po tayo. Manaming makapangyarihan, digin mo kaming dumadalangin kaisa ni na San Blas at San Ansgar, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw, at sa iyong pagligap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumusunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-aalis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan at pagpalain ng ating mapagmahal na Diyos. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang kaarawan, ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Mayroon hong bigat ang pananalita ng isang taong malapit ng pumanaw. Huling habilin, ika nga. At ang isang tao na naghahabili na ay siguradong pakikinggan ng mga tao na nakapalibot sa kanya. Kahit nga ho siguro yung isusuot niya pag namatay ay hindi pwedeng hindi susundin. Kahit nga ang kulay ng kabaong, minsan ay sinasabi. Kahit nga ho yung kanta, ay hindi pwedeng hindi susundin. Basta ikahuling habilin niyan, aba ay susundin natin. Sapagkat yan ay mahalaga. Ay hindi na uli makakapagsalita yan. Ay sapagkat pag hindi yan sinunod, aba, ay baka tayo ay multuhin yan. Susundin natin. Sa unang pagbasa ho, mga huling habilin ho ni David, bago ho siya mamaalam sa mundo, sa kanya hong anak na si Solomon. At ano ang sabi ho sa kanyang huling habilin? Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kaniyang kalooban. Biruin ho ninyo, si David ay naghari halos 40 years. Siyempre, marami siyang mga ari-arian, powerful, may connection. At ang sinabi niya kay Solomon ay hindi tungkol sa mga taxation, social reforms, sa mga ari-arian. Kung hindi ang sinabi niya, sumunod ka sa Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Obey God and you will prosper. Kaganda ho sana kung tayo mamamaalam at tayo mamatay, ganyan din. Ang sasabihin natin sa may iwan na, ikaw ay magpapakabait. Ikaw ay sisimba lagi. Ikaw ay magdadasal. Ay hindi. Alin ang inuuna? Ay siya.
Bahala ka na sa ating negosyo. Palalaguin mo yan. Pinaghirapan ko yan. Ikaw na bahala sa ating mga properties. Ay magmong sasaulain ng mga iiwanan ko sa iyo. At yung aking pera sa bangko, ay wag mong uubusin. Sa halip ay dadagdagan mo pa. Ay kaya nga yung isang ama ng tahanan na malapit ng mamatay, tinipon niya ang kanyang mga anak, pati ang kanyang asawa at nagbilin. Ako naman hindi natatagal dito sa mundong ito. Ikaw, Berto, ikaw ay panganay kong anak. Ikaw nang bahala sa mga apartments dyan sa Fairview. At ikaw naman, bunso, ikaw nang bahala sa mga townhouses diyan sa Lagro. At ikaw naman, pinakamamahal kong asawa, Inday, ikaw nang bahala sa residential villages diyan sa Ortigas. Ay napakinig ito ng nurse at tinawag yung asawang babae at ang sabi, naku, napakaswerte naman ninyo. Ang daming properties na iiwan ng inyong asawa. Ay sumagot ang asawa, anong maswerte? Ano ka? Hindi mo ba alam? Yung mga lugar na iyon ay kanyang ruta sa pagbebenta ng penoy at balot. Kaya doon din kami pupunta. Ay, sa huling habili natin, kaganda ho ng magandang pananalita. Obey God, and you will flourish. And you will prosper. Hindi kung ano-ano yung ating mga hinahabilin. Ay kung sa bagay naman ho, yung iba naman ho ay hindi na nakapaghabilin. Ay bigla ang namatay. Bigla na lamang inatake. Ay buti sana kung katulad yan sa pelikula. Tinamaan na ng bala, ilan ay nakapagsalita pa eh. Ng 2 minuto at nakapaghabilin pa na nakapaghabilin. Ay buti sana ho kung ganyan ang mangyayari sa atin. Ay kaya maganda, hindi naman ho nangangahulugan kung kailan ka lang malapit mamatay, doon ka lang maghahabilin. Hindi. Kaya kung tayo habang malakas pa, nandun yung pangangaral, pagtuturo. Yan sabihin natin, ay, iingatan mo yung integridad ng ating pamilya. Tayo hindi magdanakaw. Kahit tayo walang pera, ay mapagmamalaki lamang natin sa ating pamilya ay yung ating integridad, yung ating moralidad. At ngayong araw na ito, ay ipinagdiriwang din ho natin ang kapistahan ni na San Blas at San Ascar. Actually ho, sila ho ay mga obispo, pero kakahunti ho ang mga nakalat na informasyon tungkol ho sa kanila. Si San Ascar ho ay isang obispo at ang sinabi lamang ho doon ay during the Middle Ages at siya ho ay tinaguriang apostle to the north. Si San Blas naman ho o si Saint Blaise ay di siya din naman ho ay obispo ng 4th century ng Armenia at siya ho kauna-unahang obispo na nagrepresentative sa Latin Church. At bakit ho ba natin sila pinagdiriwang? Dalatig ito itong si San Blas sapagkat ayon ho sa tradisyon, ito si San Blas ay hinuli ho dahil nung una ay nandoon yung persecution, siya to'y kinulong sa isang kuweba. At doon sa kuwebang ito ay ayon sa istorya ay meron nung pumunta doong isang nanay na kasakasamang anak na nabulunan o natinik. At sa tulong ho ni San Ascar, ni San Blas, ay ito ho ay gumaling. Kaya ho't mamaya, pagkatapos ho ng homilya, ay tayo ho'y magkakaroon ng healing
sa pamagitan ho yung, ng kandila na ito yung inihalin tulad kay Saint Andrew's Cross na nilalagay ho sa liig upang magkaroon ng kagalingan kung ano man ho yung ating nararamdaman sa ating throat. Sapagkat siya ho ay patron ng may mga sakit, lalo tigit ho dito sa lalamunan. Kaya lalo't ngayon, ang isa ho sa mga symptoms ng COVID ay pag masakit ho alalamunan. Kaya gagawin ho natin ho ito pagkatapos ho ng homilya. At mahirap naman ho talaga pag natitinik At para gumaling ay siguradong ang tatawagin ninyo ay yung suhi. Yung suwi. Sa mga hindi ko nakakaalam, ano ba yung suwi o sino yung suwi? Yung mga ipinanganak na nauna ang kamay. Kamay nga ho o paa. Nauna ho ang paa. Mahirap palang panganak mahirap pala pag nauna ang kamay, Adi, pag kamay nga na may hihilahay na lang, Hindi ho pala. Nauna ang paa, Yan, paa sa halip na ulo, ay ganyan ho. Pero yung ba naniniwala sa ganyan? Ang alam ko ho ditong suwi, ang aming siwan, si Erne, kasapagat ng minsan, ako ay nagkaroon din ng bitig, ay siyang ganyan. Ay nung ating parish priest ang nagkakuha naman, parang nakakuha ng kumain ng manok, ay nabitigan ng kaunting buto, ay lasa ko'y hindi kinain ng suwi. Ilang saging na ang napakain. Ay wala pa rin nangyayari. Dumahak na ng dumahak. Ay naalala ko nga yung story ng isang bata. Ay sabi ng bata, nanay, ako ho ay natinik. Ay siya, ay ikaw ay kumain ng saging. Nanay, hindi pa rin ho nawawala ang tinik. Ay kumain ka uli ng saging. Nanay, hindi pa rin ho nawawala ang tinik. Sabi ng nanay, okay, sige, nga. Nanay, hindi naman ho dyan ako natinik sa paa. Ay, paano gagaling yan? Ayun nga ho, itong si San Blas ay pagpapaalala sa atin. Kung kayo man ho ay nasa bahay, ay pwedeng hawakan ho ninyo din ang inyong mga liig at kasama na rin ho kayo sa pagpapagaling nito hong patrong si San Blas. San Blas, ipanalangin mo kami. Kayo ho ay pipila po ng dalawa dito, paka-observe na lamang po ng social distancing at gagawin po natin ang healing ni San Blas.
Inaaniyahan po tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin po tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ang inyo pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo pang ipahayag ang pag-ibig na iyong pinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Diyos sa malamang kasalitan sa mga tinapay nito para maging pagkain, nagbibigay buhay ka po rin po. Puri-puri ka Diyos sa malamang kasalitan sa iyo na namayari mula sa katas ng pag-aalam nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-purang may kapahal ngayon at manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin itong aming diwa sa lingas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas at San Ansgar sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Blas at San Ansgar ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay, sapagat marapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa imbigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Nagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap po para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawad ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay sanifresh ka namin Santo Papat ni Gilbert, naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin si Nilo Brasa na tinagmula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan sa inakasi ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makasi ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng Marina na ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Blas, San Anscar, at ang lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Magkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanin sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanapan ng puso, dinig mo'y isang awit, sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupagin ang bugso. Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal ngayong ginugunita ngayong mga martir na sina San Blas at San Ansgar. Kami nakinabang sa banal na katawan at tugon ng anak mo ay nakikiusap na pagbigyan mo sa kahilingang ito. Kami naway makapanatiling matapat na nagmamahal, namumuhay at kumikilos dahil sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na. Taglayin po ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.